Hello mga ka-faith! Happy New Year! Mga ka-faith, una sa lahat gusto kong pasalamatan lahat ng mga sumuporta at bumili ng ating mga merchandise item. I am proud Catholic, Katoliko ako. And ngayong New Year, usong-uso na naman ang iba't ibang paniniwala tuwing bagong taon. Bilang isang Katoliko at bilang isang Kristiyano, ay dapat nga ba tayong maniwala sa mga pamahiin na ginagawa tuwing bagong taon? Hello, my name is Adrian Milag and welcome again to my vlog. Una sa lahat ay gusto ko magpasalamat sa inyong suporta ngayong 2020 sa aking YouTube channel at sa aking mga live stream na ginagawa sa Istoryang Katoliko. At maraming salamat din sa lahat ng sumuporta sa aking mga merchandise item. Alam nyo, sobrang na-bless ako sa inyong overwhelming support sa akin ngayong 2020. Masasabi ko itong 2020 ay talagang mahirap para sa ating lahat. Pero dahil nandyan si Lord at patuloy tayong naniniwala sa kanyang pangako, naniniwala tayo sa kabutihan ng Diyos, ay alam natin na in spite of the suffering, in spite of the crisis, may blessing pa rin. Kahit na merong COVID, kahit na may mga itong epidemya at mga sakuna at mga maybe namatayan ka or nagkasakit ka or nawalan kang trabaho, nasira yung negosyo mo or talagang na-trauma ka emotionally at na-drain ka spiritually this 2020. Naniniwala ako, kapatid, na marami ka pa ring blessing sa buhay mo. Kaya ngayong pagpasok ng 2021 ay ipagpasalamat natin lahat ng mga blessing na meron tayong natanggap this 2020. Dahil the fact na buhay ka pa rin ngayon, humihinga ka pa rin, ay sobrang blessed ka. Bakit? Almost 1.2 million, I think mga 1.2 million ang namatay sa COVID-19. And yet, ikaw ay buhay na buhay ka pa rin. Lagi mo tatandaan na in spite of all this problem, ay meron pa rin tayong blessing na dapat ipagpasalamat. Nagpapasalamat ako sa inyong overwhelming support sa akin this 2020 at this 2021. I hope and pray na patuloy nyo pa rin ako samahan sa aking journey. Itong online ministry na ginagawa ko. Ano-ano nga ba yung mga iba't ibang pamahiin na pinaniniwalaan nating mga Pilipino tuwing papasok ang bagong taon? Alam mo, dito sa Pilipinas, di ba, usong-uso tong mga pamahiin na to. So bilang isang Katoliko, ay dapat ka bang maniwala dito? Today, i-share ko sa inyo yung 10 sikat na pamahiin na ginagawa natin tuwing New Year. So number 1, para daw medyo kulang ka sa tangkad. Okay, ako 5'9 ako, 5'9. Tumalong ka daw ng 12 beses pagpatak ng hating gabi upang tumangkad ka. Alam nyo, kapatid, ako, 5'9 ako. 5'9. Pero never ko tong ginawa. Ikaw, di ba? Ilang beses mo na to ginawa? Sabi mo, wala namang mawawala. So, tumalon-talon ka, di ba? Naging uto-uto ka, di ba? Tanong, tumangkad ka ba? Ang pagtangkad ng isang tao ay depende yan sa genes mo. Okay, kung ang family mo ay pamilya na matatangkad, obviously, tatangkad ka talaga. Pero kung yung family mo ay hindi naman ganun talaga katangkaran, nananaginip ka ng gising, okay? Para tumangkad ka. Ito, tip ko kung gusto mo na magkaroon ng matangkad na angkan, ay mag-asawa ka ng NBA player. O kaya PBA player, ay yan, sigurado ako na lahat ng magiging anak nyo ay sobrang tangkad. Parang mga Shaquille O'Neal at LeBron James yan, okay? So, number 2, para daw sa masaganang pagdaloy ng pananalapi
money, money, di ba? Punuin ang bulsa ng mga bagong perang, papel at barya, ikalat ang mga barya sa buong bahay. Alam nyo kung totoo lang to, mayaman na sana ang lahat ng Pilipino. First world country na sana ang Pilipinas. Daig pa natin ang China at US sa kayamanan. Bakit? Dahil tayo mga Pilipino, pagdating sa mga gitong pamahiin, wala namang mawawala kung gagawin yan. Pero ang tanong, maraming Pilipino pa rin ang naghihirap ngayon kung totoo to. At minsan, tayo mga Pilipino, okay, sad to say, masyado natin dinidepend ang future natin, ang success natin sa mga gitong pamahiin. Si Lord, hindi ka tinuturuan na maging tamad. Si Lord, kung gusto mo maging successful sa buhay, binibigyan ka niya ng gifts, skills, talent. Okay, meron kang talento na pwede mong i-monetize, na pwede mong gamitin to bless others. At pag ginamit mo yun, ay syempre, you can also earn from your skills and your talent. Sabi nga dito sa Book of Joshua, ano daw ang secret to success? Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, "This book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate in it both day and night, that you may observe to do all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Ano sabi dito? The book of the law, which is the Bible. Diba? The Word of God. I mean, if you follow and if you will obey God's will in your life, ako naniniwala ako, you will become successful. And look, Manny Pacquiao, how he glorify God. Diba? Sobrang successful niya. Stephen Curry, basketball player, di ba? He is a Christian and he glorify God. And he is so successful. They follow God's will in their life and they are successful. And our very own, the Catholic preacher, Brother Bo Sanchez, di ba? Sobrang successful. Hindi mo kailangan ng pamahiin para yumaman ka. You should only obey and follow God's will in your life. Okay, number 3. Buksan ang lahat ng pintuan, bintana at mga kahon ng lalagyan upang pumasok ang swerte, lalo na sa usapin ng pananalapi. Sabi ko nga, kung totoo to, lahat na sana ng Pilipino ay mayaman. Try niyong gawin to ng bagong taon. Buksan mo daw lahat ng bintana, pintuan, may papasok sa inyo. Alam niyo kung ano? COVID o kaya magnanakaw. Siyempre, joke lang yun, di ba? Bagong-bagong taon, di ba? Nanakawan ka. Hindi dapat tayo maniwala sa mga ganito. Faith without action is dead. So, number 4, gumawa ng malakas na ingay at gumamit ng paputok upang takutin ang masasamang espiritu. Grabe, no? Parang deliverance at exorcism. Parang sinasabi dito na baliwala lang ang deliverance at exorcism. Kung ganito lang pala kadaling magpalayas ng masasamang espiritu. Kung pagpapaputok lang pala ang sikreto para lumayas sa masasamang espiritu, di sana wala nang masasamang espiritu sa Senate at Congress, di ba? Buong Pilipinas, nagpapaputok, di ba? Naglayasan na yung mga masasamang espiritu sa mga korap, sa mga makasarili, sa mga greedy, di ba? Yung mga masasamang espiritu na yun, naglayasan na sana dito sa Pilipinas. And yet, nandito pa rin, di ba? At alam nyo ba, itong paniniwalang to ay paniniwalang pagano to. Kung ikaw ay Katoliko at Kristiyano at kung ang purpose mo ay magpapag-iingay ka para magpalayas ng espiritu, ay nagkakasala ka sa Diyos. You are committing sin to God. Diba? Naniniwala tayo na ang pagpapalayas ng masamang espiritu is through deliverance and exorcism. At ang pagpapalayas ng masamang espiritu ay hindi ganun kadali. At kung pagpapaputok nga lang, di sana, di ba? Wala nang krimen at karahasan dito sa buong mundo. Number 5, okay? Magsuot ng polka dots dahil ang kahit anumang bilog ay nagpapahiwatig ng kasaganahan. Okay? Polka dots, di ba? Kasasabi ko lang kanina, di ba? Kung pagsusuot lang pala ng polka dots ang secret to success, abundance, and prosperity, ay napakadali lang palang yumaman.
Pero hindi yun totoo. Obviously, okay? Number 6, para sa nais ng swerte sa usaping pinansyal na naman. Maghanda ng 12 prutas bilang simbolo ng kasaganaan para sa bawat buwan. Pagkakain ka palagi ng prutas at mga gulay ay talagang hahaba ang buhay mo at magkakaroon ka ng tinatawag na healthy lifestyle. Pero kung pagkain lang pala ng prutas ang pagyaman, ay isang malaking kalokohan yan. Ang paniwalaan lang natin ay yung 12 disciple of Jesus, hindi 12 na prutas. Okay? So, maniwala lang tayo kung ano yung tinuturo sa atin ng simbahang Katoliko. Kung ano yung nakalagay sa Bible, ano yung teaching ng magisterium ng Catholic Church, di ba? At yung mga tradisyon na ginagawa natin bilang isang Katoliko. Maging isang matalinong Katoliko ka. Number 7. Maghanda at kumain ng pansit para humaba ang buhay. Ito kapatid, i-challenge kita. Simula January 1 ng 2021, o kaya simula ngayon, ay simulan mo nang kumain ng pansit. Tignan natin kung hahaba ang buhay mo. Baka hindi humaba ang buhay mo. Malagay ka sa isang mahabang kahon. Okay? Dahil alam naman natin. Ako, nurse ako, alam ko yung epekto ng pagkain ng pansit araw-araw ay diabetes ang aabutin mo dyan pare at high blood. Okay? Ano ba ang sikreto sa mahabang buhay? Nasa Bible to at makikita natin to sa 10 Commandments. Diba sabi sa 5th Commandment that honor your father and your mother so that you may live long in the land that the Lord your God is giving you. Sa Exodus chapter 20 verse 12, honor your father and your mother. Okay, biblical yan kapatid. Okay, ito, paniwalaan mo to kapatid because galing to sa Diyos at utos to ng Diyos. Because lahat ng mga utos ni Lord, lahat ng mga commandment niya, kalakip nun ay may blessing yun. Kasi kaya yan gustong ipagawa sa'yo ng Diyos kasi gusto kang biyayaan ni Lord. Okay? Amen. Okay, number 8. Buksan ang lahat ng ilaw sa bahay upang maging maliwanag ang paparating na taon at may taboy din ang kamalasan. Alam nyo, kapatid, hindi ako talaga naniniwala sa swerte at malas. All of us is a child of God. Wala kang makikitang any word na salitang swerte sa Bible. Only grace, blessing, and mercy. Lahat ng meron tayo ay hindi yan swerte. Because lahat yan ay favor from God. Okay? Kung ikaw ay minamala sa buhay, hindi yan parusa ng Diyos at hindi ka minamala sa buhay. Because we are in a fallen world and of course, we will experience problem, sufferings, trials at hindi yan malas. Kahit yung kilala mong pinaka-successful and even yung pinaka-holy na person dito sa planetang to ay nakaka-experience ng suffering and problems. Kaya kapatid, kung meron ka mga problema ay hindi ka malas, maitaboy mo daw ang kamalasan, ay ibuksan mo buong ilaw. Sigurado ako, next month, sobrang laki ng bill ng kuryente mo. So, number 9, iwasan ang paghuhugas at pagsusuklay ng buhok upang maiwasan din ang malas sa buong taon. Wrong. Diniscuss ko nga kanina na hindi ako naniniwala sa malas at swerte. Number 10, huwag maglinis o magwalis sa loob ng labas ng bahay sa unang araw ng bagong taon upang hindi lumabas ang swerte. Guys, try nyo to. Huwag kayong magwalis. I'm sure, allergic rhinitis at asthma. Kung allergic ka at may asthma ka, at pumasok sa itong mga dust at mga allergens na to, ay grabe. Never depend on swerte. Because swerte is not real. Lahat ng binibigay sa atin ni Lord ay hindi natin deserve yun. Pero binibigay ni Lord because sobrang bait niya. And God is merciful. And all is grace. And there is no such thing as luck at swerte. Kung ikaw ay isang Katoliko, naniniwala ka that you serve a good and abundant God. A God that is so good. A God that wants to bless you. Gusto niya lang ibigay kung ano ang best at makakabuti para sa'yo. Gusto kong i-quote tong sinabi ni Brother Melchor Manalili nung last time kaming nagkita. Sabi niya, para daw hindi ka magsisi ay basahin mo ang CCC. Okay? Ano yung CCC? Catechism of the Catholic Church. Because lahat
ng gusto mong malaman about our faith ay nandun yan sa Catechism of the Catholic Church. Nandyan yung mga teachings ng ating simbahan. Okay? Kasi para tayong mga Pilipino ay hindi tayo maligaw sa mga ganitong mga pamahiin, wala namang daw mawawala na maniwala dyan. Ang totoo, wala nga ba talaga mawawala? O malaki ang nawawala sa'yo? Ano yung nawawala sa'yo? Yung pananampalataya mo sa Diyos. Yung faith mo sa Diyos. Bakit? Diyan ka na nakafocus eh. Okay, imbis na magdasal ka, imbis na magbasa ka ng Bible, imbis na basahin mo yung CCC, Catechism of the Catholic Church, imbis na panoodin mo tong vlog ko, di ba? Para matuto ka. Nagde-depend at nagkikling ka sa mga pampaswerte na yan. Never depend your life and your future on this pamahiin. Yung future mo ay sobrang maganda na eh. Okay, nandun yun sa Bible kung babasahin mo. Sabi nga sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So, doon pa lang kapatid, panalo ka na. Hindi mo na kailangan ng pampaswerte or gumawa ng anumang pamahiin para pumasok ang blessing sa buhay mo. Because malinaw dito na sinasabi ni Lord, meron na siyang magandang plano sa'yo. Before ka pang ipanganak. Kapatid, itong verse na to ay more than 3,000. Ito, sinabi ni Lord kay Jeremiah, kay Prophet Jeremiah. At hindi ka pa pinapanganak nun. At hindi ka pa nga pinapanganak, pero meron ng magandang plano at promise si Lord para sa atin. Kaya this coming 2021, kahit hindi pa nagsisimula itong year 2021, I claim that miracles are coming in your way. This I declare in your life that miracles are on the way. Naniniwala ako that God is already working behind the scene sa mga dasal mo sa buhay. Okay, kung hindi man bigay yun ni Lord sa best version na gusto natin or gusto mo, naniniwala ako na bibigay ni Lord kung ano ang alam niyang mas makakabuti para sa iyo. Kaya naniniwala ko this 2021 will be a great year for all of us. 2021 will be an exciting year for all of us. And I declare it in Jesus' name. Kung ano man nangyari sa atin 2020, ito yung magiging baon natin papasok ng 2021 for us to become a better Christian, to become a better Catholic, to become a better person. Kahit na may mga problema, kahit na mga may challenges, lagi mo pa rin uunahin si Lord. Put God first. Put Jesus first in your life. Never compromise your faith, kapatid. Because of this lockdown ay naging close ka kay Lord, nakapagbasa ka ng Bible, mas humaba yung time mo magdasal sa Kanya, nakakapagsimba ka na. I hope and pray na this 2021 ay mas maging close ka palalo kay Lord. Put God first. Put first your relationship with Jesus. And you may share this vlog sa lahat ng mga friends mo, relatives mo, sa lahat ng tao na sa tingin mo ay makakatulong at mabibless sila sa vlog na to. Kindly share this vlog. And again, Happy New Year, and may God continue to bless, and may God continue to protect you, and may the Holy Spirit fill your heart and mind. And I declare miracles are coming in your life this 2021. Happy New Year! God bless you more abundantly. After ng vlog nito, make sure na i-check mo din yung iba ko pang vlog dyan sa may video section. And if you want to support my channel and be part of my supporters group, kung sa Facebook mo to pinapanood, sa baba ng video na to, meron ka makikitang support now button. At kung sa YouTube mo to pinapanood, dito sa baba ng video na to, meron ka makikitang join button. And you will become part of my supporters group. Mga ka-faith, maraming salamat sa inyong suporta sa ating Katoliko Ako merchandise dahil number 1 pa rin tayo sa Shirtly Marketplace. Dito sa may trending section, makikita nyo, number 1 pa rin ang ating Katoliko Ako merchandise. And hindi lang yon, pati yung ating bagong release na design na I Conquered
2020 with Jesus ay kasama sa ating trending section. Thank you so much mga ka-faith for your support. Paano ka nga ba makakabili ng ating mga merchandise sa Adrian Milag TV merch store? Ganito lang gagawin mo sa ating merchandise store. I-click mo lang yung item na nagustuhan mo. Kunyari, itong I Conquered 2020 with Jesus. Meron tayong extra small, medium, large, XL, 2XL, and 3XL. Pwede mo add to cart yan kung gusto mo pang bumili ng other merch item katulad nito. Yan, add to cart mo lang. Kung ito lang ang gusto mong bilhin, click mo lang yung buy it now. Mapupunta ka dito sa ating order form. So, i-fill up mo lang itong mga necessary information. Huwag mong kakalimutan na ilagay ang iyong tamang contact number dahil merong magte-text at kukontak sa'yo na magde-deliver ng ating mga merchandise item. Okay, so pag na-fill up mo na lahat yan, punta ka lang sa may continue shipping. So, mapupunta ka na sa ating mode of payment. And good news, nagdi-deliver tayo sa buong Pilipinas. Pero ang ating cash on delivery ay available lang sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, at Rizal. Outside these areas, pwede kayong magbayad through GCash, DragonPay, PayPal, and credit card. At nagdi-deliver din tayo international. Kung saan at paano ka pwedeng makabili ng ating mga merchandise item, ang link ay nasa baba sa may description ng video na to. At ilalagay ko din yung link dyan sa may comment section. I-click mo lang yon. Pwede ka rin mag-message sa akin sa aking Facebook page sa detalye kung saan ka pwedeng makabili sa ating mga merchandise item. So that's it. Thank you for watching this video. I hope na na-bless at na-inspire ka dito sa aking vlog. Make sure na i-like mo at mag-comment ka sa baba ng video na to at mag-subscribe ka sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong vlog na gagawin ko. At huwag mo din kakalimutan na i-like ang aking page. So this been Adrian Milag, encouraging you to live your life to the fullest. God bless you more abundantly.